big man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa big man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mamipat sa dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Brush fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka bossin. Big man, mukha yan tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa big man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyong lahat. Good day sa inyong lahat mga ka-airsoft. Good day sa lahat ng ka-airsoft ko from different province. Hello Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, nagkakaroon ng kaguluhan sa Senado, pero huwag na natin problemahin yon. Dito tayo, magsama-sama tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Okay mga ka-airsoft, let's pray. God bless the Philippines. God save the Philippines. Grabe nangyayaring katarantaduhan, kagaguhan, kaguluhan sa Senado. Okay? Moro-moro, pinapaikot na lang ang sambayan ng Pilipino, no? Grabe, no? Scripted na mga pangyayari, no? Hindi na kasi tanga ang Pilipino ngayon. Ang Pilipino ngayon hindi na siya bobo, hindi na siya tanga, no? Dahil sa tindi ng technology natin ngayon, using the social media,
madedetermina mo na agad kung yung isang bagay is scripted, no? Okay, nagkabarilan daw, nagkaputukan. Okay, nasa nang natamaan. Nagkabarilan, nagkaputukan, nasa nang nahuli? Wala. No? Walang nahuli, nagkabarilan. Pucha, puro pro yan, ha? Ang mga nandyan, ipagpalagay mo ng, sabi nila NBA agent. Ang NBA agent, hindi kikilos yan ng walang basbas ng kanyang bossing, ng kanilang head, na tulad ni Matibag, no? NBI Director Matibag. Hindi kikilos yan, no? Kung ahente ng NBI yan, hindi kikilos yan ng walang order sa taas. Ngayon, ang order ng nasa taas, pull out, walang NBI. Sumunod naman sila. Tapos bigla may NBI doon, kunwari daw. Kunwari, no? Tapos, nagkabarilan. Pagpalagay mo na, puro mga pro yan. Magkakatamaan yan. No? Hindi katulad natin na normal na tao lang yan. Hindi. Nag-undergo ng training yan. Diba? Ilang putok yung umalingaw-ngaw kagabi. Walang natamaan. Ang natamaan, salamin. Ang natamaan, salamin lang. Di pagpalagay natin na walang natamaan. Nasa na yung nanloob? Nasa na yung nahuli? Nasa na yung binabaril? Walang nakuha, walang na-recover na tao. Di ba? Scripted para sa kapakinabangan ng iilan. Okay? Scripted lang yung pangyayari para may makinabang na iilan lamang. No? Para ano? Para kunin yung simpatsya ng taong bayan. Kaya ikaw na nanonood ng mga bali-balita, palawakin mo yung pag-iisip mo. Huwag ka maging one-sided. Yung taong humihingi ng due process ngayon, sila yung taong nagkait ng due process, no? Nung panahon ng paghahari nila. Okay? Tatandaan nyo to, ha? Ikaw na nanonood ngayon, yung taong humihingi ng proseso, yung taong sumasandal sa batas, sila yung mga taong nagkait ng batas, ng proseso doon sa mga taong pinagpapatay nung panahon ng paghahari nila. Okay? Nagsasalita ako rito bilang sa opinion ko, hindi ako anti-Duterte, hindi rin ako pro-Marcos, pero nakakatawa lang na yung taong humihingi ng hustisya ngayon, sila yung nagkait ng hustisya dati. Yun lang, di ba? Okay na? Ngayon mga cars, sa preview and unbox tayo ng unit natin mga bossing, okay? Shoutout ko lang muna yung nagpaasa sa amin, yung nagpaikot sa amin, taga Lucena, Quezon, no? Taga Lucena, Quezon, nagpabook to, okay? Professional kong kinausap, professional kong hinarap, tapos bigla nagpa-cancel. All of a sudden nagpa-cancel, nakaayos na yung biyahe. Salamat sa iyo, sana pagpalain ka ng Panginoon. Taga Lucena, Quezon, ang pangalan niya Jason. Okay? Sana pagpalain ka ng Panginoon, Sir Jason, no, sa ginawa mo. Professional kitang hinarap, professional ka naming hinarap, tapos sa kabila nun, bigla ka magpapakancel. Diyos na po ang bahala sa iyo, no? Kaya hindi natin masisi yung Panginoon kung bakit mayroong mga taong pinagpapala, bakit mayroong mga taong naghihirap, bakit may mga taong maluwang ang buhay, bakit may mga taong nagigipit, di ba? Hindi natin masisi ang buhay, no? Bakit may mga taong masagana, bakit may mga taong kinakapos, di ba? Bakit may mga taong maayos ang buhay, bakit may mga taong irresponsable ang buhay? Isipin din natin kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, no? Namemerwisyo ka ba ng kapwa mo? Nagpabook ka? Binok ka? Tapos biglang all of a sudden, bigla ka magpapakancel, di ba? Yun eh. All of a sudden, bigla ka magpapakancel. Namerwisyo ka ng kapwa mo, di ba?
Hindi mo ginawa yung obligasyon mo sa kapwa mo. So, Diyos na po ang bahala sa iyo, di ba? Diyos na ang bahala na gumante kung ano man yung mga ginagawa mo sa kapwa mo. Okay? Panginoon na po ang bahala sa iyo. Ikaw na nagpa-cancel, Diyos na po ang gagawa sa iyo. Okay? Oh, shout out Bonnie Pablo of Bantug, Rojas, Isabela. Unit niya, pang big time. Unit niya, hindi pipitsugin. Unit niya, napakaganda. Okay? The 2011, nakita nyo naman, no? Siya naman, di ba? Nakita nyo naman yan, di ba? Napakaganda, napakalupit. Not the ordinary tan version, not the ordinary black version, white version. Pangyayamanin, napakalupit, napakaganda. Ito yung unit natin, Airsoft. Bonnie Pablo. Review and unbox natin, demo and test fire natin later, okay? Then, shout out, good day and good afternoon, June Abehar of Calapan Oriental, Mindoro. Unit ng ating Airsoft, Sir June, is the high-end, the high-end version, the different version, the special version, the premium version of a John Wick Pit Viper. Okay? Makikita nyo, what is good and special about this, i-discuss natin later. Hindi ito yung ordinaryong John Wick na EMG Taiwan. Okay? Mas mataas to ron, mas mataas ang specs nito. Discuss ko mamaya, okay? Kung ano yung special and good and special about that unit. And ngayon, dire-diretso tayo. Review and unbox. Okay, so let's begin. Okay, sabi ko kanina, hindi ito yung EMG Taiwan. Yes, hindi ito EMG Taiwan, hindi rin to Double Bell China, hindi rin to ENC China. Okay? Itong unit na to is the most high-end version of the John Wick Pit Viper. Bakit? Kung ang unit mo, Double Bell or ENC or EMG, hindi siya pwede pang iba't ibang gas. Okay? But this unit is capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. Bihirang-bihira maglalabas ng John Wick, Babayaga, or Pit Viper, or Combat Master, or Sand Viper. Bihirang-bihira na may makikita ka na capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. Bihirang-bihira yan. Pero ito, capable po ito. Okay? Again. Ulitin ko John Wick Pit Viper China. Para compare lang, no? Kung ikaw, ang unit mo, Double Bell, ENC, or EMG, kasi yan lang yung mga most well-known na naglalabas ng Pit Viper, no? Kung ikaw, yung ganun ang brand ng Pit Viper mo, huwag mong gagamitan ng 14 kg and CO2. Mawawarak po yan. Okay? Pero itong unit na to is a Pit Viper that is capable of 12 kg, 14 kg CO2. Para dun sa naghahanap ng mga unit na halimaw, ito na po yun. Kasi natin, ilock natin manually, itong unit na to, naka-fix outer barrel na. Okay? Ang unit mo, kung ang unit mo ibang brand, ganito yung unit mo, malamang. Yan. Okay? Ayan papakita ko Compare natin, Lucas harap mo sa camera, ganyan, yan. Yan. Okay. Yang unit na yan, medyo pagpantayin mo lang. Dito, taas mo dito sa akin. Yan. Okay. Yang unit na hawak ni Lucas, yan yung China. Okay? Itong unit ko, hindi lang basta Taiwan, hindi tulad ng EMG. Ang EMG kasi, na Taiwan, oo, maganda naman siya, walang problema. Pero hindi siya naka-fix outer barrel, out of the box. Okay? Itong unit na to, out of the box, hindi rin naman naka-fix outer barrel. Pero, syempre, fini-fix outer barrel natin, ina-upgrade natin. Okay? Kung makikita nyo, ayan hindi siya kumakalog. Walang kakalog-kalog. Wala. Okay.
Yung kay Lucas, tignan nyo. Oh, huwag mong takpan. Blocking ka eh. Ito kasi ipanghawak mo. O, yan, o. Yan. Kita nyo, kumakalog, di ba? O, tignan nyo ha. O, ito pa, o. O, umaalog. Pakita mo ng, yan, yung barrel. Yung barrel, dahan-dahan lang. Ayan, nakita nyo. Yung sa atin, hindi. Kasi this is a high-end version, Taiwan version, full upgrade version. Ito, China version, gumagalaw ang barrel. Napakasaklap naman kung ikaw, sabi ko nga, napakatino mong tao, padre de pamilya ka, tapos gagamit ka ng unit na ganito. Kahit bata, kahit grade 1, alam na pag ang unit na ganito kumakalog, hindi maganda. Tapos ikaw na padre de pamilya, bibilhin mo. Samantalang yung bata, alam niya na pag ganito ang unit, hindi maganda. Diba? Kaya, nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo na unit. Pero ako, ang masasabi ko lang sa inyo, pumili po kayo ng unit na maayos. Pumili kayo ng maganda. Nasasalamin doon sa unit na ginagamit mo, yung klase ng pagkatao mo. Okay? Kung ang pagkatao mo, irresponsable, katapon, tapos, yun, no? Nasasalamin kasi, no? Pero kung magandang klaseng tao ka naman, professional kang kausap, matino kang tao, hindi ka mayaman, pero meron kang papaninindigan sa sarili mo, meron kang respeto sa sarili mo, huwag kang mag-unit ng walang kwenta. Tandaan mo yan, no? Unit mo, napakaganda. Okay? Ang kausap natin, si Sir June Abehar, Calapan Oriental, Mindoro, ay isang farmer. Okay, so may lupain sila, sinasaka niya. Biruin mo para sa isang magsasaka, kukuha ng isang John Wick Pit Viper. Grabe, napakatindi ng ka-airsoft natin na to, no? Magsasaka siya, okay? Magsasaka siya ng mga pananim. Tapos, nangarap siya mag-airsoft. Natutuwa naman ako. Kasi ang kinuha niya, isang high-end version. Okay? Ulitin ko, itong hawak ko is capable of 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Okay? Lucas, pengin nga akong tubig. Tubig muna. Dahil lang mga ka-airsoft nanunuyo ang aking lalamunan. Nanunuyo, no? So, ano lang natin. Tapos ang lamig ng magazine natin. Ayun. Nangarap ng isang napakagandang unit. Nakita nyo naman, di ba? John Wick Pit Viper, talaga naman mahusay. Talaga naman, mag-e-enjoy yung ating bossing dito. Okay? Itong what is good and special about this, naka-fix outer barrel na, naka-fine tuning na, naka-trigger job na, naka-premium hop-up rubber, naka-enhance big bore nozzle, at saka naka-hammer protection pad. Ang karga pong upgrade nito, 6. Yung 6 na yon, nagkakahalaga yon, yung upgrade na yon nagkakahalaga yon ng nasa around 11,500. Yung 6 na upgrade na yon. Pero parang nailibre lang dito. Di ba? Nakakasa yon dito, yung 6 na yon. Di ba? Bibili ka ng unit na hindi upgraded. Okay lang. Tapos ipapa-upgrade mo, gastos ka 11,500. Bakit hindi ka bumili ng unit na upgraded na? Konti na lang naman ang diferensya. Di ba? Natatawa ko Ito lang, andali Natatawa ko. Meron kasi pumunta rito sa Big Man. Bumili siya ng unit. Sabihin ko na 14,000. Ganito. Binili niya sa iba. Okay? Merong unit ang Big Man nang naka-upgrade na. Hindi full upgrade Ito kasi full upgrade to. Merong unit ang Big Man na naka-upgrade na ng 15,000. Binili mo yung unit ng walang upgrade, kumakalog, walang karga ng 14,000. Yung binibenta ng Big Man, 15,000 upgraded na. 1,000 lang ang diferensya, upgraded na.
Ngayon, pumunta siya rito para ipa-upgrade yung unit niya. Tinanggihan ko. Bakit ko hindi tatanggihan? Di ba? Ipapa-upgrade mo yung unit mo, gagastos ka na nasa 11,000. Di ba? Bakit hindi ka na lang bumili ng bago, upgraded na, magkano na idadagdag mo? Ayun. Nag-arimuanan siya sa halagang 1,000 dahil sa Big Man 15,000 pero upgraded. Yung binili niya is 14,000 hindi upgraded. Hindi ba nakakatuwa yun? Saan ka mas nakatipid? Bumili ka ng hindi upgraded tapos ipapa-upgrade mo, magkano yung magagastos mo? Ang laki. Eh kung bumili ka ng upgraded, tapos ang problema mo. Diba? Naiinggit daw siya kasi yung unit niya 340 FPS lang. Naiinggit daw siya dun sa upgrade natin 440 FPS. Oh. Eh wala akong magagawa dun. Diba? Sa pagkakataon na yon. Okay? Unit ng ating Carshop, June Abehar, napakaganda. The John Wick Pit Viper. Okay? So, demo test fire natin, syempre, silicone. Okay, number 1, syempre, anong gagawin natin mga Carshop? Kasa, ilock manually, lagyan natin ng oil dito sa slide stopper. Okay, then, lagyan natin dito sa nozzle. Again, hindi na ordinary nozzle to mga Carshop. Oh, yun. Okay, then release, then rest. Okay, kunin natin ang magazine niya. Okay, magazine, syempre, lagyan natin ng 0.30 grams. Ay, 0.20 pala dapat. Okay, sorry. Okay. Then, lagyan natin ng 0.30 dahil magpa-firing tayo. Okay. Mga Carshop, iko-corona natin yung unit ng ating bossing. Whatever the result, ipagpatawad nyo na po. Dagdagan nyo na lang ng 20 FPS kasi ang lamig po ng magazine natin kasi aircon po. Sobrang init kasi sa labas. Hindi ko kaya. Pinalakas ko yung aircon tapos nakatapat po sa atin, no? Kasi alam nyo naman na pag malamig ang nyo na po mga Carshop, medyo weak ang internet natin. Grabe, ayan, okay, hindi ko alam kung hanggang saan tayo tumigil, no? Ayun, pagpasensyahan nyo na mga Carshop, ang lamig po ng magazine natin, no? Kasi nga, dahil sobrang init sa labas, lag daw, o hindi naman na. Sobrang init sa labas, kailangan nating dagdagan na lang po natin, no? Sir June Abehar, whatever the result, bossing, dagdagan na lang natin ng 20. Sobrang lamig ng magazine natin. Alam nyo naman, ayaw ng airsoft yung malamig, no? Okay, pasok. Kasa. Mga Carshop, this is the John Wick Pit Viper. Chrono test po natin. Firing. Ay. Lakas! Ba't wala? Pakita mo. 406. 406 mga Carshop, dagdagan na lang po natin ng 20, 426, okay yan, napakalakas yan. Firing. 410. 410, dagdagan na lang po natin ng 20, 430, napakalakas po niyan. Firing. 409. 409, dagdagan na lang po natin ng 20 dahil po ang lamig ng unit, ang lamig ng magazine. 400, kulang 430, napakalakas po niyan. Last. 411. 411, dagdagan na lang po natin ng 20 FPS, so 431, napakatindi po ng unit. Okay? Mga Carshop, ang isang John Wick Pit Viper, may FPS lang na 340. Pero ito, 430, 431, not bad. Bakit ganun kataas ang FPS? Full upgrade. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-premium hop-up rubber, naka-enhance into big bore nozzle, at saka naka-hammer protection pad. Full upgrade po. Firing po tayo. Firing!
open slide. Grabe, sarap iputok nitong unit na to. Putok mo nga, Lo. Tingnan mo. Oh, putok mo. Firing. Okay, right, no? Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then pull back, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating Airsoft, June Abehar, Calapan, Oriental, Mindoro. Okay mga Airsoft, yung unit natin, pag hindi nagagamitin, make sure pakawalan ang hangin. Kita nyo, dami pa, no? Napakatipid kasi nito. Tapos make sure wala rin lamang bala. Okay? Unit ating bossing, ready for packing and ready for shipping. Wala. Okay, next unit is unit ng ating Airsoft, Bonnie Pablo of Bantug, Rojas, Isabela. Shoutout ko ulit dun sa drawing, dun sa nagpaasa, dun sa sumira ng ating schedule from Lucena, Quezon, no? Si Sir Jason. Maraming salamat sa iyo, bossing. Pagpalain ka po ng Panginoon. Salamat po, Idol Big Man, kahapon. Sabi ng ating bossing, ito'y taga Santa Maria na dineliveran natin. Good day, Sir Big Man, solid follower of Big Man Airsoft from Bocaue, Bulacan, Cesar Susan de la Cruz. Share done, Sir Big Man. Have a great day ahead. Okay mga Airsoft, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Isa sa pinakamalupit, pinakagwapong unit na hindi pipitsugin. Napakaganda, white edition, napakalupit. Dalawang klase nga pala to, ha? Okay. Meron tayong tinatawag na 5.1 at meron tayong tinatawag na animal 7.0. Grabe, no? Tingnan nyo ang diferensya. Grabe yan, mga Airsoft, no? Halimaw talaga, no? Ito talaga, napakalakas, no? Tumutungtong ng 500 FPS nung tinesting ko, no? So, itong unit na to, 5.1, ito yung request ng ating bossing, Bonnie Pablo. Si Sir Bonnie Pablo ay OFW na taga Dubai na nakauwi last month bago sumiklab yung gera. Okay? So, ang problema, hindi siya ngayon makabalik. Hindi siya makaalis dahil nga meron yata ang problema sa airspace, etc., etc. Hindi ko lang alam, hindi ko na ganun tinanong, So, inip na siya rito sa Pilipinas. Bumili siya ng airsoft para mapaglilibangan habang hindi siya umaalis. Ngayon, itong unit, kung sakaling aalis siya, iiwan niya na lang sa biyenan niya. Okay? So, napakaganda ng unit. Sasali siya sa practical shooting for the meantime habang di pa nakakaalis. So, ito. Napakalupit, no? What is good and special about this? This is a modern type of unit of a high kappa. Makikita nyo, kulay pa lang, alam mo ng modern, di ba? Then the beaver, the hammer, ambidextrous, kabilaan, competition trigger, kompleto, optic sight, optic rear, pero nagpalagay pa rin siya ng RMR sight. Diba? Itong RMR sight nito is red and green dotted sight. Okay? So may makikita kang green, may makikita kang red. Green is for night mode, red is for day mode. Okay? Powered by a high kappa magazine that is
TM specs. Ibig sabihin, TM specs, lahat ng accessories, parts na kailangan mo rito is compatible with Tokyo Marui. Okay? Kaya napakaganda, napakalupit itong unit na to. Ang unit number 1, syempre, yung pinagmamalaki natin, in-upgrade na into fixed outer barrel. Naka-upgrade na po yan, fixed outer barrel. Okay? Hindi na kumakalog. Ang ordinary unit na high kappa, ay, in-upgrade na nga pala to. Okay? Ang ordinary unit na high kappa is na hindi naka-upgrade ay lahat kasi naka-upgrade eh. Lahat ina-upgrade ng big man eh. Kaya walang ma-sample. Ayun. Yung high kappa na hindi naka-upgrade, ganito ang barrel. Ayan ah. Kikita nyo naman sa ibabaw. Ayan ah. Okay. Ayan, lagi ko sinasabi sa inyo pag ikaw seryoso ka sa buhay, gusto mo ng maayos na paglalaro, gusto mo ng paglalaro na maganda, huwag kang mag-unit na hindi upgraded ha. Pucha, walang mangyayari sa buhay mo. Tandaan mo, no? Huwag kang mag-unit ng kumakalog. Okay? Number 1, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop up rubber. Okay, ang nozzle niya is ordinary nozzle lang. Tapos, naka-hammer protection pad. Ang kargang upgrade dito, 5. Yung kanina, nakita nyo, ang kargang upgrade doon, 6. Full upgrade yun. Ito, upgraded lang. Okay? Walang kasi yung kahit upgraded lang. Importante, upgraded. Diba? Pag upgraded kasi, ibang performance talaga. Number 1, press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim, spray. Okay? Ngayon, kunin natin yung hangin. Siyempre, 12 kg lang. Huwag gagamit ng 14 unless advised by your dealer, unless sinabi ni Big Man. Upside down, then press down. Oops. 1, 2. Narinig nyo, may sumisingaw kasi Tokyo Marui spec to. Ang Tokyo Marui kasi pag nilalagyan mo, may sumisingaw. Hindi pa natin na-upgrade yung magazine. Mamaya pwede kong i-upgrade para mawala yung ingay ng singaw na yan, no? Ayan, no? Sumisirit. Ganyan talaga pag mga Tokyo Marui, ha? Features nila yon. Features nila yon. Ngayon, takot to pababa. Then, place your right thumb here. Maximum rounds, 27 plus 1. Total of 28. Okay. Ngayon, pasok natin sa unit. Look. Dali. Wag mo na. Okay, Sir Bonnie Pablo of Rojas Isabela, ganito po yung tamang pagfa-fire, paggamit. Okay? Okay, bossing. Pasok sa unit. Release. Firing. Yan, gagawin mo yan. Yung ganyang, sige. Gagawin mo yung ganon kung sakaling naglaro ka na. Pero kung di ka pa naglaro, simula pa lang ganito. Pasok. Asa. Ready to fire. Firing. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So ito yung unit na to, unit ng akat ni Kershaw, Bonnie Pablo Bantug Rojas Isabela. Okay, unit ready for packing and ready for shipping. Pasingawin po pag hindi nagagamitin. Daming laman, grabe. Ilang bibis po pala ang max ng Glock Idol? Depende pag high-end na Glock like Umarex SRC collaboration. 18 bibis lang. No? Pero normally 25 eh. 25 bibis. No? Pero pag yung high-end na 18 bibis lang. Okay? Nasa na ba ako? Okay, tanong. May mga tanong pa ba kailangan sagutin? Wala na. Okay, mga Kershaw, magandang mga unit natin na ipinakita ngayon. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan.
pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.